Good evening, good evening. Good evening na mga idol. Good evening na po. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Ang atin pong ibanghilyo ngayon ay mababasa po muli natin sa Marcos. Marcos 4, mga talatang 26 hanggang 34. Yan. No, pero yun po ay may tatlong bahagi ulit, no? May tatlong bahagi ulit. Ang unang bahagi ay ang talinhaga ng binhing tumubo, no? Ang talinhaga ng binhing tumubo. Yan. Yun yung unang bahagi. Ang pangalawang bahagi ay ang talinhaga ng butil ng mustasa, no? Ginamit ni Jesus ang butil ng mustasa, no? Talinhaga. At ang pangatlo, ang paggamit ng mga talinhaga, ang paggamit ng talinhaga. Yan yung pangatlo, panghuli, no? Kumbaga, kasi sa bandang huli nga na yan ay sinabi ni Jesus, no, sa mga alagad, yung kaya ginagamitan niya ng talinhaga ang kanyang pangangaral, no? Pero ipinapaliwanag ni Jesus ito, no, kapag sila ay sila na lamang. Ipinapaliwanag ni Jesus ang mga talinhaga ang kanyang sinabi kapag sila na lamang ng kanyang mga alagad, no, ganon, no, na ipapaunawa ni Jesus ang kanyang ibig sabihin, no, sa mga talinhaga, no, na ang paghari ng Diyos ay katulad din ng mustasa, no, at ang paghari ng Diyos ay katulad din ng binhing tumubo. Yan, kung paano tayo nagiging malago, no? Parang ginamit niya lamang ang binhi, no, kung paano ito ay umuusbong muna, sumusuhi hanggang sa lumago, hanggang sa mamunga at maging maayos ang bunga, at hanggang sa maghitig na ito sa bunga at hanggang sa anihin na. Yon. No? Kaya ibig sabihin ay ipinapaliwanag ito ni Jesus sa bandang huli ng Ebanghelyo. Pinapaliwanag niya ito ano bang ibig sabihin nun. No? Parang ganun ang paghahari ng Diyos. No? Katulad din natin, kung ang naghahari sa atin ay ang Diyos, ay namumunga tayo ng hitik. No? Namumunga. Ibig sabihin, namumunga ng katulad ng puso ni Jesus na matulungin at mapagmahal at tunay na lingkod ng ating pamayanang Kristiyano o ng ating simbahan, o tunay na lingkod ng ating pamilya, no, di ba? Lahat naman tayo ay may bahagi ng paglilingkod, no? Sa pamilya pa lamang ay naglilingkod na tayo. Yan. Paano ba tayo nagiging malago, no? Paano ba nag-aani ang Diyos, no, sa mga ginagawa natin? Hindi ba tayo pasaway? Yan. Ibig sabihin, pinapaliwanag niya ni Jesus sa bandang huli ng kanyang Ebanghelyo. No, kaya, katulad din ng ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng butil ng mustasa, no, ginamit niya. Ang butil ng mustasa, napakaliit lamang. No, pero pag ito ay lumago, no, nagiging ginagawang pugaran, no, ng mga ibon kasi nagiging malaki siya, no, kapag siya ay sumibol. No, yun, no, nagiging kahit na maliit ka lang, no, parang tayo din. Kahit nasabi natin wala lang, no, pero kung tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod sa kalooban ng Diyos, kaya din natin lumago, no, at aanihin tayo, no, ng hinasik, no, ng Diyos sa atin. Ano ba yung hinasik niya sa atin? Ang salita ng Diyos. Namumunga yan sa ating mga gawa. Yan. Hindi na tayo, kung iugnay naman natin ito sa politika, no, di ba? Hindi na tayo, kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, katulad ng puso ni Jesus, may inihasik na siya sa ating puso, hindi na tayo makakapili ng isang leader na magnanakaw, isang leader na mamamatay tao. Tiyak din. Bye-bye.